Good morning mga ka-stroke. Today is the day na ating matutunghayan ang the biggest naging makagago na tayo ngayon, ano? Hindi po, today po ay 5 years. 5 years na nating 5 years na akong stroke survivor. At ngayong araw na ito, at ganong oras, alas 4 na madaling araw. That time, nung day na yun ay nagising pa ako. Medyo masakit ng bato ko. Tapos isusunod ko ang kwento ko dito pagkatapos ng ating intro. Yun na nga. For 3:30 a.m. na October 20, 2020 naganap po na tayo may ma-stroke. Nung time ng 3:30, pero anong oras na ngayon? Alas 4 ay 3:30 noon, nagising ako. Nakapag-sigarilyo pa ako ng isa sa camp namin sa Palawan. Dahil nasa trabaho ako noon. Papasok ako ng umaga. Mga 5 o'clock nagising lagi ako noon. Pero nung time na yun, nagising ako ng 3:30. Alam ko na high blood ako. Alam ko na mataas ang dugo ko dahil makapal ang bato ko. Pero hindi ko siya pinapansin. Nagarilyo pa ako bago humiga uli. Then, siyempre, sanay na tayong nagigising ng alas 5, 5 o'clock in the morning para pumasok. Ang routine ko doon ay gigising sa umaga, liligo, tapos diretso pupunta na sa kantin. Pero that time, itong araw na ito nga, yung October 20 na, ay pagising ko, sakit ng ulo ko. Hindi ako umupo lang doon sa aking hinihigan. Masakit talaga ang aking ulo. Sana hinihilot ko. Bago nung ako'y tatayo na, sabi ko, hindi ko na may gilaw ang aking paa, aking right foot, at saka aking right hand. Sabi ko, ba't hindi ko magilaw? Siyempre, nagtaka tayo. Bakit hindi natin may gilaw? Doon, pumasok na sa utak ko na, shit. Sabi ko, stroke na to. Wala yung aking kakwarto. Siyempre, nakain na sila sa kantin. Maaga silang kumakain. Sabi ko, ito, patay. Hindi ako sumigaw na ako. May ako ng saklol. Siyempre, may tao naman sa labas. Napakanig nila. Pumasok sa sabi ko, stroke ako. Yun. Sila naman na ngayon na nagkagulo. Talagang on that day talaga, marami nang nangyari. Gulo sila. Siyempre, malayo kami. Yung pinagtatrabaho ko, malayo sa city ng Puerto Princesa. Nasa Rito ba ako?
Meron may hospital doon, kaso kulang sa mga equipment. Wala silang CT scan para malaman kung anong lagay ng aking utak. Kaya dinala nila ako doon. Pinimlaan ko ng pampababa ng dugo at saka pampakalma. Tapos ibinayaw na ako ng 5 hours papunta Puerto Princesa. Pagdating doon, hindi ko na alam ang nangyari. Hindi, alam ko pa nung pagdating sa Puerto Princesa, diretso na ako ng CT scan. Yun, nakatulog na ako. Dahil parang may sinaksak sila sa swero ko. Yun. Yun, hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Ang matatanda ko lang, nasa ICU ko. Hindi ko kilala punta sa akin. Pero yun pala yung bayaw ko. Natawag ka, mga pinakikita niya na yung sa cellphone. Pero wala, ang lutang ang utak ko dahil sa gamot siguro. Mga matataas na gamot. Hanggang ngayon ay nakasurvive po tayo. Talagang hindi natin masabi na ganun. Pero sa pangyayaring yun, maraming nabago talaga. Maraming nawala. Unang-una trabaho. Hindi tayo mapagtrabaho na mga kaibigan natin. Siyempre, dati nating mga nakakasama, hindi na natin nakakasama ngayon. At dun, makikita mo at makikilala mo kung sino talagang kaibigan mo. Nandiyan pa rin hanggang sa uli. Siyempre, kanya-kanya naman kami pamilya. May mga edad na rin kami. Pero, alam mo pa rin yung nangangumusta sa iyo. Pero, kung buhay ka pa. Yan. Siyempre, ang YT ang ating unang sabihan natin ang problema dati noon. Kung ano natin naranasan, kung paano tayo nagsimula, kung paano nakasimulang maglakad-lakad ng zombie. Kahit naman ngayon zombie pa rin, pero ibang pagka-zombie na. Mabilis na zombie. Talagang salamat din kay God. Noon, ayaw kong dadating tong month at date na ito. Pero, siyempre, yung sa mga panahong nangyari, sa mga natanggap natin, talagang iba talaga. Masarap. Ngayon, parang normal na. Meron mang kukulangan, pero normal na ang feeling natin. Normal na ang nakakapagluto tayo kahit one hand. Dahil pagka itong ating affected na right hand ang ating ginamit, ay kung saan napunta. Pero, naigalaw ko siya. Naibuk akong naigalaw. Naibuhat ko ng mga 4 kilos. Kaya niya. Pero nandun pa rin yung spasticity niya, yung paninigis niya. Sa mukha naman yung spasticity natin, medyo nalesen. Pero meron pa rin. Pero nalesen. Pero dito sa parting ng kamay, paa, siguro nalesen.
Hindi lang natin maano dahil meron pa rin talaga meron. Yung pagka parang bell palsy ng ating mukha hindi naman po masyadong gano'n, pero hindi na po siya mababang mababa. Dati mababa, talagang parang gayon. Yan. Parang gayon tayo dati. Pero ngayon naman hindi na. So, yun na nga. Happy 5 years stroke survivor natin ngayon. Maraming salamat pa rin. Maraming salamat kay God. Nakabot tayo ng 5 years. Sana umabot pa tayo ng 50 years pa. Pero hindi pa ako 100 noon. Nasa 90 pa lang ako doon. Sana lang. Pero kay God naman yan. Tuloy-tuloy lang. Kahit medyo na tayo, tamad na. Yes, pagdating ng 5 years, medyo tamad na tayo. Pero may exercise pa rin. Yung more on upo. Hindi, pero nag-exercise pa rin po tayo. Hindi naman nawawala yun. May sa isang linggo ay nakakatatlong beses, nakakapat na beses, ganoon minsan. Pero hindi naman isang linggong pahinga. Pero yung walking ko, araw-araw yun, walking lang, walking. Pero yung exercise ng ating mga affected, bihira. Yun na lang. Pero kailangan ko na rin pong hindi 2 years na po akong hindi nagkakanin. Yun naman po ang akin sa akin. Pero hindi siya nataas, hindi nababa ang aking timbang. Kaya kailangan natin mag-exercise, magpa-pawis. Yun. Para maibaba natin ulit. Ibaba natin. Ako naman po ay nasa 63 kilos. Bababa natin ng 60. At medyo nalaki tayo. Tama naman yun. Hanggang 65 po kasi ang ating pinaka-sukatan. Pagka tumaas doon, medyo paubis na po tayo. Pero kailangan natin siyang i-maintain doon. At saka yung ating blood pressure, pero ganun pa rin. Hindi siya nataas, hindi siya nababa. Pero lagi po natin tinitingnan. So, yun na nga, mga kasarok. Ganito na lang uli muna ating pagbablog. Naka 5 years na po tayo mga kasarok. Kaya salamat talaga kay God. Yun lang ang ating sandalan ngayon. Ating anak na tumutulong sa atin. At sa mga natitira natin na tumutulong sa atin. Maraming salamat sa inyo. So, hanggang dito na lang ulit at bye-bye.